Lesson learned, don't do unpaid test tasks longer than 30 minutes. Ayun na nga. Similar talaga nung last episode. Yung last episode. Especially if it delivers real value. Yun yun. Yes. Kasi, totoong trabaho na yan, tapos sasabihin sa'yo, test lang. Tapos, 5 hours? Eh, That's too much. that's too much. Hey everyone! Yeah, this is Trendy, and I'm your host, Jack, and welcome to another episode of Escaping the 9 to 5. Magbabasa kami ng isang story na naman from one of our viewers. Pag-usapan natin yung ups and downs and yung sketchy side na freelancing and VA life. Today's horror story, let's talk about the NDA ghosting. So this VA finds a job post that looks totally legit. A startup founder, great description, and even offers a contract and an NDA up front. Sounds promising. They hop on a quick Zoom call and the client says, "You're one of a few applicants. Let's start with a quick test." Here's the catch. The test turns into 5 hours of actual work, building a detailed lead list and sorting through 300 emails. Hindi na-test yung work na yun Test yan, Brad. Work na yan. Isang shift na yun, oh. Parang katulad nung sa last episode natin, di ba? Na, Brad, actual work na yan. Pag ganyan dapat. Isang araw na trabaho mo na yan, dapat. Buti ka pa kung part-time, di ba? Magbayad yan dapat upfront. Dapat. Kasi 5 Nag-add hours. ng oras, 5 hours of actual work. Tsaka ilang leads yung makukuha mo within 5 hours. Ako nag-lead dyan ako 5 hours is, ano na yun, sobrang dami mo na makukuha na. Yeah. Never pa kasi natin maghanap ng leads. Pero 5 hours of actual work. Building a detailed lead list. Oo, di ba? Diba? Tapos pinag-sort siya ng 300 emails. And for sure, i-post niya yan. Tapos, sesendan nila ng mag-reach out sila doon. Tingnan natin. Sige. Wala ka. Real tasks, real value. VA sends it all in and then the client replies, "Thanks. We'll review your output and get back to you next week." Free job! Very good. Please! Very Libre! good. Kailangan ka namin. Ha? Ikaw mag-edit tapos pabalikan ka namin next week. Week goes by, silence. Follow-up email, left on red. I checked the job board again and guess what? The same client reposted the exact same job under a different title. It wasn't a test, it was a scam to crowdsource work without actually paying. Yeah. See? Sabi sa inyo 5 hours of actual work. Hindi mo mapapatest na gano'n. Sa totoo lang, pinakamatagal ko naging test. Siguro 1 hour. Yeah. Diba? Actually, 30 to 1 hour. Yun yung standard, Pag diba? sumobra ka dun, sketch na yun. Lalo Saka- na pag marami ka ng leads na, I mean, yung work is, papansin mo eh. Do you want to apply for online jobs but don't know where to start? We can help you. Join our VA talent pool and get connected with real clients looking for skilled Filipino virtual assistants. Whether you're experienced or just starting out, there's a place for you. Apply now and take the first step to our online career here at Tretley.com. Visit our website for job postings. Now back to our video. Dapat alam yun, kasi sa akin yung 1 hour nga rin, naka-share screen ka, tapos may kausap ka sa Zoom, tapos naka-on cam ka din, mga ganun. At least doon, alam mo legit kasi na nag-check. Yeah. Pero yung ganito na, do you even know what the client looks like? You're doing the job na eh. Diba? Alam mo ba kung nature ng client mo? Magkausap ba kayo sa chat lang ba to? Or magkatawagan ba kayo? So, hindi sila nag-meet? Hindi. Sinendan lang siya ng contract. Tapos nag-quick Zoom call daw sila. Tapos sabi, let's start with a quick test. Which took 5 hours. Quick ha? Quick test tayo na. Ayos. Sabi dito, and the NDA they signed, it made them hesitant to even speak out about it. Oh. Yung NDA na yun, nakukuha nila sa Google yan eh. Sabagay. Pero syempre, dahil di mo naman alam kung peke ba or legit yung company, skeptical ka ngayon magsalita or mag-open na At company. least now sure ka na eh. hindi legit yung Google. At least ngayon, alam mo na. Hindi ka nga na makapagsalita kasi ang kapal mo ka nung client mo. Pinost niya yung same May job. security sila. Oo. Na pinapagawa niya yung same tasks. Pero papipirmahan niya yung NDA para hindi ka magsalita. Diba? Sobrang blatant disrespect. Ayos! Galing nyo. Kaya sabi ko sa inyo, kung mag-freelance kayo or may para kayong game dyan, sa Trendy na. Agency mo safe. Agency muna. So, sa It's nice para makakuha ka ng experience, diba? Exposure. Tapos, if gusto mo, sige,
parang ang ending na parang ginamit mo lang kami. Pero, di ba, makakuha ka na experience, alam mo yung palakad ng mga freelance, ay ng mga work from home setup. And then, pag na-build mo na yung self mo, maganda na yung credentials mo, you can try applying na sa direct client, di ba? Habang minibuild yung portfolio. Yes. Kasi at least pag sa MBA agency, may support system. Pero for sure, pag tagal mo sa amin, mag-stay ka na, hindi ka nalilipat. Kaya sabi nga namin, sa Chucky na kayo. Sobrang exploitation disguised as professionalism. Yes. Lesson learned, don't do unpaid test tasks longer than 30 minutes. Ayun na nga. Similar talaga nung last episode. Yung last episode. Especially if it delivers real value. Yun Yes. yun. Kasi, totoong trabaho na yan, tapos sasabihin sa'yo, test lang. Tapos, 5 hours? Okay, That's too much. that's too much. Hindi mo ako mababayaran ng trial payment para gumawa ng kanyang trabaho for 5 hours. Max na yung 1 hour. And di ba trial is para makita ka kung paano ka mag-work? Oo, di ba? Eh, yung 5 hours, literal na, pliyado ka na nila eh. Part-time tapos OT ka mo ng 1 Oh. hour. Hindi porket may kontrata, legit na. Mas maganda pa rin yung sabi nga namin sa last episode, mag-background check kayo, mag-check na kayo. Pa-legit check nyo sa mga, kung group yan, i-post nyo yung pangalan ng client, pangalan ng company, yung trabaho mismo. Sabihin niya yung terms, babayaran daw ako ng ganito, ganyan, legit ba to? Ano bang na-apply dito? Saka hindi porket may NDA, ang daming, may pa-Zoom call, sabihin natin naka-formal attire pa yan, nung na-meet mo, client na yan, tapos may mahabang kontrata, na kung ano-ano mga terms at kung ano-ano. Sabi mo nga diba kanina, Google yan eh. Sa Google yan eh. Oo, Diba? dali na. Alam, may mga chat GPT na, diba? Ayun. Malay mo, AI generated lang pala yan. Yeah. Panimulang ka. So, ayun. Mas maganda pa rin tayo na mag-check muna kayo. Verify your sources. Yeah. Para hindi kayo kawawa sa dulo. Kasi, hindi mo na mababalik yun. Well, 5 hours lang naman yun. Pero hindi mo na mababalik yun, di ba? 5 hours pa rin yun. Oo. Eh kung bayad ka doon, 76 hours, $6 per hour. Di ba? May pang ano ka na. May pang movie ka na. Ano ba yung post? Ano ba yung Nanonood movie ka ka? ng Bloodline. Bloodlines. Uy, pero for me, you have to protect or value your time. Diba? If confident ka sa skills mo, bakit ka matitake ng trial test for 5 hours? Diba? Alam ko yung kaya mong gawin. Alam mo yung craft mo. Alam mo yung value mo, diba? And I think few minutes is enough to, showcase yourself. Sabi ko nga sa inyo, sobra na yung 1 hour. Sobra na yun. Kung wala sobrang expensive na may psychological test, may English test, may ganito, may ganyan. Okay na yung 1 hour, pero pag sobra pa din, ay bayaran niyo ako. So yeah, we want to hear from you guys. Kung may mga gato kayong storya, kung nag-ghost na rin kayo sa trabaho kung nag-ghost na ba kayo ever, or may na-encounter yung any form of unprofessionalism or mga ganyang scammers na parang nag-extra mile pa para padala kayo ng mga contracts and mga NDAs. Let us know. Reach out to us via ideas at trendy.com or reach out to us sa IG at Trendy Outsourcing, and malay nyo yung story nyo naman yung basahin namin dito. Pwede nga dito rin kayo, di ba? Pagkwentuhan natin yung mga pagkukulang natin at mga lapses natin sa judgment. And if you guys like this video, leave a comment, like this video, subscribe to our YouTube channel and TikTok, and we'll see you on the next episode of Escaping the 9 to 5. This is Trendy, I'm Jack, I'm Marian, the local. the local, and we'll see you in the next one.